Nagkukumahugong ngayon ang iba't ibang mga bansa sa daigdig na makipag-usap sa Iran para mapayagan ang kanilang mga oil tankers na maglayag sa Strait of Hormuz. Ngayong nagbanta na ang Iran na hindi po pwede maglayag ang mga oil tankers na galing sa mga bansa na kinukonsidera nilang hostile. So nakipagpulong po ngayon ng ating Foreign Affairs Secretary, ating Energy Secretary sa ambassador ng Iran para nga makiusap na paraanin ang mga oil tankers ng Pilipinas sa Strait of Hormuz dahil kung hindi, mawawalan talaga tayo ng supply ng langis. Pero ang tanong, totoo bang non-hostile ang Pilipinas laban sa Iran sa ilalim ni Marcos Bangag Jr.? Ang kasagutan, hindi po. Unang-una, isa po sa mga bansang sumuporta sa pagbomba ng Iran ang rehimeng Marcos Jr. Ibig sabihin, hindi po talaga tayo naging neutral dito sa gulong ito. Isa po tayo sa mga bansa na sumuporta sa pagbobomba ng Iran, no? Na naging desisyon ni President Trump. Pansinin niyo po ha, halos wala namang bansa po ngayon ang sumusuporta sa pagbomba ng Amerika sa Iran. Yung tradisyonal na aliado ng Amerika na NATO, kasama ang England, France, Italy, Germany, pati Japan, lahat po sila nagsasabi, hindi namin sinusuportahan yung gerang yan. Bakit? Dahil ang gerang po yan ay talagang illegal. Dahil sang-ayon po sa UN Charter, pinagbabawal ang paggamit ng dahas, maliban na lang kung ito ay gagamitin bilang self-defense o di naman kaya kung mayroong otorisasyon sa UN Security Council, na wala naman po. So malinaw po yan na ang pangunahing dahilan ng mga bansa kung bakit di nila sinusuportahan itong gera sa Iran is that it is an illegal war. No? Ito po ay illegal. Ito po ay isang krimen ng aggression ang paggamit ng dahas na hindi naman by way of self-defense at hindi naman po inauthorized ng UN Security Council.